Hello po mga kabida, welcome sa aking channel, Hill Bautista po. Napakalungkot na balita po na natanggap po natin ngayon. Ano po? Inalis na raw itong mga security personnel ni Vice President Sara Duterte. Ano po, no? Ito po naging laman po sa post ni Miss Lorraine Marie, no? Mas kilalang Lorraine Badoy, ano po, isa pong taga-suporta po ng mga Duterte. At batay doon ho sa kanyang post, ngayon na pong gabi, inalis na raw itong mga natirang personnel o security personnel po ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan po daw ay yung nangyaring kaguluhan daw doon sa House of Representatives, mga kabida, kung saan po ay binisita po ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zulaika Lopez, kung saan po doon ho nakadetain, ano po, no? Matapos na-cite in contempt po itong si Attorney Lopez, mga kabida. May nangyari daw doong kaguluhan at ito daw mga security personnel ni Vice President Sara Duterte ang siyang dahilan. Ano po, no? So, pinull out po itong lahat na mga security personnel at ang masaklap po dito ay i-charge po daw itong mga naturang personnel o security personnel ng Vice Presidente ng obstruction of justice. Ano po, na? Napakalungkot kung totoo po itong balita, mga kabida, ano po. Kasi magiging vulnerable na po itong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga threats sa kanyang buhay at maging buhay ho ng kanyang pamilya, ano po, no? Kung maalala ho ninyo yung instance kung saan po ay umalis itong si Vice President Sara Duterte papuntang Germany, ano po, no, kasama ho yung kanyang ina. 'Di ba may mga o may instance doon na may mga pictures na lumabas kung saan po ay nakunan sa doon ho sa loob ng airport, no? At it was a breach of security, ano po, yung nangyari hong pagkuha ho ng picture uh, kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Ngayon po, kung totoo po itong balita na tinanggal na ho yung lahat ng mga security personnel, wala na pong natira, mas lalong breach of security po ito, mga kabida. Hindi po pwedeng tanggalin yung security personnel po ng Vice President. Ano po? Malinaw ho doon sa Philippine Constitution ho natin. Ano po? Particularly, mga kabida, doon ho sa Section 7, Article 18. Okay? Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ano bang nakasabi dyan? Ang sinabi po dyan, maliban ho doon sa Vice President po, o maliban po doon sa Presidente po, extended yung security, mga kabida, doon ho sa Vice President at sa kanyang pamilya. Dahil ho, yung Vice President of the Republic of the Philippines ay pangalawa po sa pinakamataas na opisyal ho ng ating bansa. So natural lang po na bigyan ho ng security po itong si Vice President Sara Duterte at maging yung kanyang extended family, ano po. 'Di ba? So ang nangyari ngayon, kung totoo itong balita na tinanggalan po ng security, magiging vulnerable na po itong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga banta sa kanyang buhay at maging yung kanyang pamilya. Ang masaklap po dito kung may grupo na sasakay ho sa sitwasyon, 'di ba? Hindi natin maiwasan 'yan, ano po, no? Alam naman po natin na although most beloved official po itong si Vice President Sara Duterte, pero mayroon ding mga grupo o individual na galit po sa ating Vice Presidente, ano po. At posibleng gamitin po nila itong sitwasyon kung saan po ay wala pong mga security personnel itong si Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Kahit na po na may mga mag-volunteer, kasi napag-alaman po natin na may mga nag-volunteer daw na magiging security personnel pagkatapos ho nitong balita na tinanggalan ho daw siya ng mga security personnel, walang silbi pa rin yun, ano po. Kasi walang armas yun no? Walang armas yung mga tao po na nagvo-volunteer ngayon na magiging security personnel po ni Vice President Sara Duterte.
At ito po yung narinig ko po mula kay General Macanas, no? Isa pong retired general ng Armed Forces of the Philippines. Isa po itong vlogger, mga kabida, at napakinggan ko po doon sa kanyang vlog. Ngayong gabi lang po, no? 2 hours ago, na yun po yung nakuha niyang balita kasi may tumawag daw na isang classmate ho niya mula sa Philippine Military Academy kung saan po ay gusto pong i-confirm yung natanggap din na balita na tinanggalan ho daw o tatanggalin pa yung mga security personnel po ni Vice President Sara Duterte. At doon ho nalaman po ni General Macanas, mga kabida, na may mga ganyang moves, no? Tatanggalin yung mga security personnel ng Vice Presidente. At ito nga, nangyari na po, no? Kung magbabasihan ho natin yung post po ni Miss Lorraine Marie Padoy, mga kabida. Napakalungkot yan na balita, no? Isa pong malinaw na paglabag ho sa saligang batas yung ginawa ho ng Armed Forces of the Philippines, kung totoo po itong balita ni Miss Lorraine Marie Padoy, mga kabida. Napakalungkot po. Okay? Hindi ho nila isinalang-alang yung kaligtasan po ng Vice Presidente, no? Although alam naman po natin na pangalawang pangulo lang yan eh, no? Meron hong mas importanteng personalidad na dapat ho pagtuunan ho ng security, no? Ito pong presidente ho ng Pilipinas. Pero kahit na po na pangalawang pangulo po itong si Vice President Sara Duterte, kung sakali ho may mangyari doon sa presidente, automatic, mga kabida, ang papalit dyan talaga by law of succession, ito po yung Vice President ho natin. At natural, okay, na bibigyan mo talaga ng security personnel. Isi-secure mo talaga yung Vice President ng Republika ng Pilipinas. Pero anong nangyari ngayon? Tinanggalan raw ng mga security personnel. Okay? So kung may mangyari ngayon dyan sa Vice President, sino mang mananagot dyan? Ang Armed Forces of the Philippines. Si Pangulong Bongbong Marcos, o kung sino man yung tao na may pakana dyan para ho sulsulan po itong mga sundalo ho natin, mga opisyal na sundalo ho natin mula sa AFP na tanggalan po ng bodyguards o security personnel po itong si Vice President Sara Duterte. Sana po ibalik nila, kung totoo man yung tinanggal, ibalik ho nila dahil yun po yung nakasaad po sa ating saligang batas, mga kabida. Isa pong malaking paglabag sa saligang batas, particular sa Section 7, Article 18 po. Okay? So sana po magnilay-nilay po itong mga opisyal ho natin mula sa Armed Forces of the Philippines. Sana po ay non-partisan po itong mga opisyal ho natin mula sa Armed Forces of the Philippines. Huwag na ho kayong makisali sa politika. You should do your job to protect the Vice President, okay? Because that is being mandated by the 1987 Philippine Constitution, mga kabida. So thank you very much. Sa mga gusto mag-comment pala, you can comment down. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, you can subscribe. Just click the subscribe button and then click also the notification